Ang himala. Sa Lisbon, ang lungsod kung saan ipinanganak si Saint Anthony, mayroong 2 tao na napupuot sa isa't isa hanggang sa mamatay. Isang gabi nakilala ng anak ng isa sa kanila ang anak mula sa karibal na pamilya na nakatira malapit sa mga magulang ni Saint Anthony. Puno ng puot, at nang makitang walang ibang tao sa paligid, sinaksak niya ang isa pang binata hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inilibing niya ang bangkay sa hardin ng ama ni Anthony. Sinubukan ni Martin, ang ama ni Saint Anthony, na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, ngunit ang malagim na ebidensya na natagpuan sa hardin ng pamilya ay sapat na upang mahatulan ang mahirap na tao sa pagpatay. Nang ang mga bagay ay nasa pinakamasama, ipinahayag ng Diyos kay Saint Anthony na nasa Padua ang kalagayan ng kanyang ama. Kaagad, nakakuha ang santo ng pahintulot na umalis ng isang gabi. Ang distansya mula Padua hanggang Lisbon ay humigit kumulang 1,200 milya, ngunit naroon si Saint Anthony sa loob ng ilang oras sa pamamagitan ng banal na interbensyon. Sa silid ng hukuman, hiniling ng santo na ilabas kaagad ang bangkay ng pinaslang. Lumapit si Anthony sa bangkay at, sa matatag na boses, tinanong ang lalaki na sabihin kung sino ang pumatay sa kanya. Sa pagkamangha ng lahat, umupo ang bangkay at malinaw na sinabi ang pangalan ng mamamatay tao, at pinatunayan ang kawalang kasalanan ng ama ni Saint Anthony, na agad na napalaya. Ang nabuhay na muli ay bumaling kay Anthony, at humingi ng kapatawaran mula sa kanyang mga kasalanan, pagkatapos ay namatay siyang muli. Himala, kinabukasan ay bumalik ang santo sa Padua. Kung tutuusin, humingi siya ng permiso, na wala lang magdamag. Pagninilay. Ang himala ni Saint Anthony ay nagpapatotoo sa isang napakahalagang halaga, ang kabanalan ng buhay ng tao mula sa paglilihi, mula sa embryo ng tao, hanggang sa natural na kamatayan. Sinimulan ni Pope St. John Paul ang kanyang 1,995 encyclical Evangelium Vitae, ang Ebanghelyo ng Buhay. Sa mga salitang ito, ang Ebanghelyo ng Buhay ay nasa puso ng mensahe ni Jesus, na ipangaral ng may walang takot na katapatan sa mga tao sa bawat edad at kultura, EV 1. Sa mga salitang ito, tinatawag tayong lahat ni Juan Paul na maging tapat sa mensahe ni Hesukristo tungkol sa kabanalan ng buhay ng tao. Nabubuhay tayo sa mga panahon kung saan mayroong isang mahusay na digmaang pangkultura sa pagitan ng isang kultura ng kamatayan at isang kultura ng buhay. Bilang mga Katoliko, dapat tayong magkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kultura ng buhay para sa kabutihang panlahat ng lipunan. Ito ang tungkulin at responsibilidad nating lahat. Sa makatuwid, dapat nating patuloy, sa bawat antas, itaguyod ang dignidad ng pagkatao ng tao at ang katotohanan na ang lahat ng tao ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos mula sa sandali ng kanilang paglilihi hanggang sa natural na kamatayan. Ang himala. Ang himalang ito ay naganap sa isang lungsod sa Tuscany. May isang kabalyero sa lugar na namumukod-tangi para sa kanyang maharlika at kayamanan, ngunit madali siyang sumuko sa mga pagsiklab ng galit. Isang araw, ang kanyang asawa, isang banal na babae, ay malamang na sumagot sa kanya ng malupit, at siya ay dinaig ng galit. Binugbog niya siya, pinaulanan siya ng suntok at sipa, kinaladkad niya ang kanyang buhok sa buong bahay, kalaunan ay sinaksak niya siya, iniwan siya sa punto ng kamatayan. Binuhat ng mga lingkod at kapamilya ang babae, at marahang inihiga sa kanyang kama. Samantala, ang kabalyero ay nagsimulang magsisi sa kanyang makahayop na pag-uugali, at tumakbo sa Saint Anthony, na nakatira sa lungsod sa panahong iyon. Ang lalaki ay taimtim na nakiusap kay Saint Anthony na pumunta at tulungan ang kanyang mahirap na asawa. Ang santo ay nagmamadaling pumunta sa bahay, kasama ang asawa, lumuhod siya, humihiling sa Diyos na bigyan ng buhay at kalusugan ang naghihingalong babae. Nang ipagdasal siya ni Saint Anthony, bumangon siyang muli. Pagninilay. Tapos ng ibang artista. Inaanyayahan tayo ng himala na pagnilayan ang kalagayan ng kababaihan. Dapat nating tanggapin na sa kasamaang palad ay nabubuhay pa rin tayo sa isang lipunan kung saan ang mga kababaihan ay nadidiskrimina o hindi pinahahalagahan dahil lamang sa kanilang kasarian. Tiyak, walang gaanong ginagawa upang itaguyod ang isang kultura na kumikilala sa pagkakapantay-pantay sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan, sa mga legal na termino, ngunit gayon din sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre,
Ang pag-unlad ay ginawa, hindi na tayo nabubuhay sa panahon ni Saint Anthony, gayunpaman, ang mundo ay naharap pa rin sa luma at bagong mga anyo ng karahasan at pang-aalipin na nakadirekta sa kababaihan, human trafficking, pagkidnap sa mga kabataang babae, sa pilitang kasal, sa pilitang pagbabago at sa pilitang pagpapalaglag. Ang himala. Sa panahon ng Renaissance, ang mga artista ay nakakuha ng inspirasyon mula sa mga labi ng sinaunang Greco-Roman, at ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga karakter ng eksena ay nakadamit bilang mga sinaunang Romano. Isang araw dumating sa Padua ang isang kabalyero na tinatawag na Alardino da Salvatierra. Noon pa man ay hinahamak ng kabalyerong ito ang mga Katoliko, sa paniniwalang sila ay ignorante at mapanlinlang. Isang araw, habang kumakain, ang kanyang mga kasama sa table ay nagsimulang magsabi sa kanya ng labis na sigasig tungkol sa maraming mga himala na ginawa ni Saint Anthony. Bilang reaksyon, inalis ni Alardino ang laman ng kanyang baso at sinabing, kung ang itinuturing mong santo ay pipigilang masira ang basong ito kapag tumama ito sa lupa, maniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo sa akin tungkol sa kanya. Pagkatapos ay inihagis niya ang baso sa sahig ng buong lakas, at medyo hindi ka panipaniwala, ang salamin ay hindi nabasag. Nabasag pa nga ang matigas na tiles na pinagbagsakan nito imbes na salamin. Nahaharap sa hindi maipaliwanag na kababalaghan na ito, naniwala si Alardino at napagbagong loob. Pagninilay. Sa tingin ko ang himalang ito ay nagpapatawag sa atin upang palalimin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Katoliko. Ngayon ang dakilang prinsipyo ng Katolisismo ay ang pagkakatawang tao. Ginawa ng Diyos ang tao, ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Ngunit patuloy na ginagawa ng Panginoon ang kanyang sarili sa kalawakan at panahon sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Ang Panginoon ay patuloy na nagiging laman sa pamamagitan ng mga sakramento sa tinapay at alak, sa langis at asin, sa pagpapatong ng mga kamay, sa mga pagpapala at sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa mga kilos at awit ng liturhiya, sa pagmamahal. Pangangalaga ng Papa, ng mga obispo, at ng mga itinalagang pari ng simbahan. Sa pagmamahal sa mga dukha. Sa mga salita at halimbawa ng mga banal. Ang himala. Isang batang babae sa Padua na tinatawag na Aurelia ang sumunod sa kanyang ina sa isa sa kanyang pagbisita sa isang matandang babae. Gayunpaman, si Aurelia ay nanatili sa labas upang kumuha ng mga patpat at sanga para sa apoy. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pagtatapos ng kanyang pagbisita, lumabas ang ina at natagpuan ang kanyang anak na babae na lumulutang sa isang maputik na pond na kaharap. Kahit papaano ay nadula si Aurelia sa tubig at nalunod. Pumasok ang kawawang babae at kinaladkad ang katawan sa kalsada, ngunit tila walang buhay ang dalaga. Ang kawawang ina ay nagsimulang umiyak at isang maliit na pulutong ang nagtipon sa kanya. Nakita ng isa sa mga lalaking naroroon na ang babae ay malamig at matigas, at sinabing siya ay patay na. Sa puntong ito sa kanyang paghihirap ay nakiusap ang ina sa santo na manalangin kay Kristo na iligtas ang kanyang anak, o pakiusap, Saint Anthony, ibalik mo sa akin ang aking anak. Ilang sandali, matapos ang simpleng panalangin ito ay nakita ng lahat na nagsimulang kumibot ang mga labi ni Aurelia, pagkatapos ay sinimulan niyang itapon ang tubig na kanyang nalunok. At kaya, pagkaraan ng ilang sandali, sa pamamagitan ng mga merito ni Saint Anthony, si Aurelia ay muling naging mainit at nabuhay muli. Pagninilay. Ang talagang tumatak sa atin sa kwentong ito ay ang pananampalataya ng ina ni Aurelia. Ito ay isang pananampalataya na hindi nabibigo kahit nasa presensya ng kamatayan. Na hindi nakakagulat dahil ang pananampalataya ay hindi kumikilos sa larangan ng posible, ang pananampalataya ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang kapangyarihan ng tao. At sa katunayan, sinabi mismo ng Panginoon sa Ebanghelyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa punong mulberry na ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at susundin ka nito, LK 17. 6. Ang ilang mga tao, gayunpaman, ay nag-iisip na kung mayroon kang sapat na pananampalataya, ang buhay ay magiging malinaw para sa iyo. Sa kasamaang palad, hindi tayo pinangangalagaan ng pananampalataya mula sa mahihirap na katok ng buhay o mula sa kamatayan. Kaya, ano ang nagagawa ng pananampalataya?
Ito ay nagbibigay sa atin ng mga pahiwatig, at sa gayon ay nagbibigay daan sa atin na mabuhay sa isang mahirap na mundo nang hindi nawawala o nawala ng pag-asa. Tayong mga mananampalataya ay ipinagkakatiwala ang ating buhay sa kapangyarihan ng Diyos, na nagbangon sa kanyang anak, si Jesus, mula sa mga patay. Ang himala. Ang kwento ay isang araw pumunta si Saint Anthony sa Rimini kung saan maraming mga erehe. Nagsimula siyang mangaral, ngunit ayaw nilang makinig sa kanya, at kinukutya pa nila siya. Sa isang dramatikong kilos, pumunta si Saint Anthony sa dalampasigan, na nagsasabi, dahil ipinakikita mo ang iyong sarili na hindi karapat-dapat sa salita ng Diyos, narito, bumaling ako sa mga isda upang ang iyong kawalan ng pananampalataya ay maipakita ng mas malinaw. Habang nagsasalita siya tungkol sa pangangalaga ng Diyos sa mga nilalang na naninirahan sa tubig, isang grupo ng mga isda ang lumangoy malapit sa pampang, na bahagyang itinulak ang kanilang mga sarili sa tubig at tila nakikinig ng mabuti. Sa pagtatapos ng kanyang sermon, binasbasan sila ng santo, at sila ay lumangoy palayo. Samantala, napakalalim ng impresyon na ginawa sa mga nanonood anupat marami ang nagmadaling bumalik sa lungsod na nakikiusap sa kanilang mga kaibigan na pumunta at makita ang himala, habang ang iba naman ay lumuluha na humihingi ng tawad. Di nagtagal pagkatapos ay nagtipon ang napakaraming tao sa paligid ng santo, na hinimok sila na bumalik sa Diyos. Kaya sa pamamagitan ng sermon na ito, ang lungsod ng Rimini ay nalinis ng maling pananampalataya. Pagninilay. Sa himalang ito, si Anthony ay, sa isang tiyak na kahulugan, ay tumutugon sa ating lahat. Tinatanong niya tayo, mga tunay ba kayong Kristiyano? Ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan tungkol sa Kristyanismo ay hindi ito pangunahing pilosopiya, o isang sistema ng etika, o isang relihiyosong ideolohiya, at hindi kahit isang kulto. Ito ay isang relasyon. Isang personal na relasyon kay Jesus. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkilala kay Kristo bilang ating kaibigan. Si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng ating mga puso at siya ay kumakatok. Naghihintay siya ng tugon. Gusto niyang pumasok at maging bahagi ng ating buhay. Nabuksan na ba natin ang pinto o naghihintay pa tayo? Ang himala. Nasa Lisbon, Portugal kami. Isang batang lalaki na tinatawag na Parisio ang nagpasya na sumama sa isang bangka kasama ang ibang mga lalaki, ngunit hindi sinasabi sa kanyang mga magulang. Biglang sumiklab ang isang marahas na bagyo at tumaob ang bangka. Habang ang iba pang mga batang lalaki, na mas matanda at marunong lumangoy, ay nagawang iligtas ang kanilang mga sarili, si Parisio ay nalunod. Nang marinig ang trahedyang ito, tumakbo ang ina ng bata sa dalampasigan, at nakiusap sa mga mandaragat na pagalingin ang katawan. Ibinaba nila ang kanilang mga lambat at hindi nagtagal ay nailabas nila ang walang buhay na katawan ni Parisio, na ibinigay nila sa desperadong ina. Kinabukasan, nais ng pamilya na dalhin ang bangkay sa simbahan para sa libing at kasunod na paglilibing, ngunit hindi ito pinayagan ng ina. Ipinagpatuloy niya ang pagdarasal kay Saint Anthony, nangako na kung bubuhayin ang kanyang anak, ay itatalaga niya ito sa orden ng Pransiskano. Sa ikatlong araw, sa harap ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak, ang bata ay biglang nagising na parang mula sa mahimbing na pagkakatulog, ang mga panalangin ng ina sa Panginoon, sa pamamagitan ni Saint Anthony, ay nasagot. Nang siya ay tumanda ay pumasok si Parisio sa orden ng Pransiskano, at laging masayang ikinwento sa kanyang mga kapwa prele ang kababalaghang ginawa ng Diyos para sa kanya sa pamamagitan ni Saint Anthony. Pagninilay. Ang himalang ito ay may espesyal na kahalagahan sa buhay ni St. Anthony dahil ito ang unang pagkakataon na binuhay niya ang isang tao. Gayunpaman, hindi si Saint Anthony ang unang tao o ang huling gumawa ng ganitong uri ng himala. Isang American scholar, F.C. Albert Hebert, na kumukuha mula sa mga eklesyastikal na mapagkukunan at mga dokumento ng beatification at mga proseso ng kanonisasyon, ay nagawang i-highlight ang higit sa 400 kaso ng mga tao na nabuhay mula sa mga patay sa kasaysayan ng simbahan.
Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na ang lahat ng mga himalang ito ay walang kinalaman sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng tao, ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, ang pangyayaring nagbibigay sa atin ng katiyakan na balang araw ay makakaisa rin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa Kanyang muling pagkabuhay. Oo, si Jesus ay namatay bilang isang tao at sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli, ngunit pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli ay hindi na siya muling mamamatay. Umakyat siya sa langit katawan at kaluluwa. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating kalimutan ang sukdulang katiyakan ni Jesus na ang kamatayan ay ganap ng natalo, at lahat tayo ay mabubuhay na muli tulad niya, magpakailanman. Ang himala. Ang lungsod ng Toulouse ay isang sentro ng maling pananampalataya ng Cather, na itinanggi ang kabutihan ng materyal na mundo at gayon din ang tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristya. Nakipagdebate sa kanila si Anthony ngunit bagamat hindi nila siya kayang ipaglaban, hindi pa sila handang sumuko. Isang araw, humiling ang isa sa kanila ng isang mahimalang patunay, kung magagawa mong yumuko ang aking mula sa iyong ginawa. Tawagin ang katawan ni Kristo, ako ay maniniwala. Ayaw ni Saint Anthony na subukan ang Diyos, ngunit natural na walang paraan na maiiwasan niya ang hamon na ito, kaya pumayag siya, ipinaubaya sa Diyos ang resulta. Sa loob ng 3 araw, pinanatili ng erehe ang kanyang mul ng walang pagkain. Sa ikatlong araw, isang malaking pulutong ang nagtipon sa liwasan ng lungsod. Si Saint Anthony ay nagdiwang ng misa sa isang maliit na kapilya, at sa pagtatapos ay lumabas siya dala ang Blessed Sacrament. Samantala, dinala rin ang gutom na mule, at isang angkop na kumpay ang inilagay sa harap ng gutom na hayop. Tumawag si Saint Anthony, "Mule, halika rito at magpakita ng paggalang sa iyong lumikha." Kaagad na lumapit ang hayop kay Saint Anthony, at iniyuko ang ulo, at tuhod sa harap ng sakramento. Ang may-ari ng mula at maraming mga erehe, ay nakipagkasundo sa simbahan. Pagninilay. Ang Miracle of the Mule ay nagpapasigla sa atin na isipin ang tunay na presensya ni Kristo sa Eukaristya. Una sa lahat, dapat nating sabihin na ang Eukaristya ay isang sakramental na extension ng pagkakatawang tao sa espasyo at panahon. Ang salita ay nagkatawang tao at naparito upang tumahan sa gitna natin, mababasa natin sa Ebanghelyo ni Juan. Gayunpaman, alam natin na ang presensya ni Kristo ay hindi nagwakas sa kamatayan ni Jesus. Tulad ng alam natin sa ikatlong araw siya ay nabuhay at patuloy na naninirahan kasama natin sa pamamagitan ng simbahan. Kaya naman, sa tuwing tayo ay dumadalo sa misa, ay nakakasalamuha natin si Jesus sa pinakamalalim, pinakamatalik na antas. Naririnig natin ang kanyang tinig, ang kanyang salita sa banal na kasulatan, nagdarasal tayo kasama ng ating mga kapatid na babae, at pagkatapos ay sa Eukaristya tayo ay nagkakaisa sa katauhan ni Kristo. Ang himala. Ilang taon pagkatapos ng kamatayan ni Saint Anthony, pinalawak ni Ezzelino ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng malupit na puwersa sa lahat ng pangunahing lungsod sa Veneto Region, Verona, Vicenza, Treviso, Feltre, Belluno at Padua. Noong 1254, 4 na taon pagkatapos ng pagkamatay ni Emperor Frederick I, si Ezzelino ay itiniwalag ni Pope Innocent VIII na naglunsad din ng isang krusada laban sa kanya. Kaya naman kinubkob si Padua ng mga puwersa ng Papa, na gustong palayain ang lungsod ng paniniil ni Ezzelino. Humingi ng tulong ang mahal na Lucas kay Saint Anthony upang maging matagumpay ang hukbo ng Papa. Naturally, hindi lang si Blessed Luke ang nagdarasal, kundi kasama niya ang pagdarasal ng mga mamamayan ng Padua na nakagapos pa rin sa loob ng mga pader ng lungsod. Nagpakita si Saint Anthony sa 2 preleng Pransiskano, malamang na ang isa sa kanila ay si Blessed Luke Beludi, at inihula sa kanila ang tungkol sa nalalapit na paglaya ng Padua mula sa paninil ni Ezzelino. At ito ang aktwal na nangyari noong 1256 nang itaboy ang mga tropa ni Ezzelino mula sa Padua. Ang mga mamamayan ng lungsod ay sa wakas ay malaya, ang kanilang mga panalangin ay nasagot sa pamamagitan ng Saint Anthony. Pagninilay. Ang panalangin ang pinakamahalagang gawain sa ating buhay. Ito ang pangunahing paraan ng pagkakaroon ng kaugnayan sa ating Ama sa Langit. Sa loob ng mga siglo, ang panalangin ay nagkaroon ng maraming anyo, pagsasalita,
pag-awit, pagbabasa ng banal na kasulatan, pananatiling tahimik. Ngunit ito ay karaniwang pakikipag-usap sa Diyos, isang patayong pag-uusap, hindi isang pahalang. Kaya ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, ngunit higit sa lahat, ito ay pakikinig sa Kanya. Ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa atin sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng mga pangyayari, o kahit sa pamamagitan ng ibang mga tao na Kanyang ginagamit upang hikayatin tayo at tulungan tayong maunawaan ang Kanyang kalooban. Ano man ang paraan na pinili Niya upang makipag-usap, ang mga paraang ito ay nagpapakita sa atin na mahal tayo ng Diyos, na alam Niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin, at gustong ipakita ito sa atin. Ngunit bakit tayo nananalangin sa mga banal? Bueno, naniniwala kami na ang mga santo, mga Kristiyanong nasa langit, ay nananatili sa pakikipag-isa sa atin dito sa lupa. Tinatawag natin itong komunyon ng mga santo. Ano ang gagawin natin kapag may problema tayo sa ating buhay? Hinihiling namin sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na tulungan kami o ipagdasal kami. Ang mga banal sa langit ay ating mga kaibigan na nakatayo sa harap ng Diyos, at sa gayon ay maaari nating hilingin sa kanila na manalangin sa Diyos para sa atin. At kapag gumawa tayo ng ganoong kahilingan para sa kanilang pamamagitan, ginagawa natin ito sa anyo ng isang panalangin. Ang himala. Ayon sa kwento, ang libing ng isang mayamang lalaki ay ipinagdiriwang ng may malaking karangyaan sa isang lungsod sa Tuscany. Nandoon si Saint Anthony, at sinasabing nagkomento na hindi karapat-dapat sa ganoong karangalan ang namatay dahil pinagsamantalahan at inapi niya ang mga mahihirap. Ang kanyang puso ay nasa kanyang kahon ng pera, sabi ng santo, na inuulit ang mga salita ng ating Panginoon na, kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sa ngayon, napakabuti, ngunit ang kwento ay nagpapatuloy na nagsasabi na, kasunod ng mga salita ni Saint Anthony, isang siruhano ang tinawag, na pinutol ang patay na katawan at walang nakitang puso. Maya-maya, nang buksan ng pamilya ang kaban ng kayamanan ng patay, naroon ang puso. Dahil dito, ang patay na lalaki ay hindi inilibing sa napakagandang mausoleum na inihanda niya para sa kanyang sarili, ngunit sa isang kuweba sa tabi ng ilog. Sa gitna ng fresko ay makikita mo ang siruhano na binubuksan ang katawan ng kuripot, at sa kaliwa ay isang kamag-anak ng mayaman na natagpuan ang kanyang puso sa kahon ng pera. Pagninilay. Sa pamamagitan ng himalang ito ay hinihimok tayo ni Saint Anthony na gawin ang dalawang bagay. Sa isang banda ay inaanyayahan niya tayong palayain ang ating sarili mula sa ideya ng materialismo, ang hindi makatarungang akumulasyon ng pera at ari-arian. Sa kabilang banda ay hinihimok niya tayong labanan ang kahirapan. Alam ko, hindi madaling labanan ang kahirapan, gayunpaman kung talikuran natin ang mga Diyos-Diyosa ng pagkamakasarili at materialismo ay mayroon tayong pagkakataon. Ang pagkamakasarili ay ang sumpa ng sangkatauhan, dahil ang mga taong makasarili ay walang kakayahang magmahal ng iba, ngunit hindi rin nila kayang mahalin ang kanilang sarili. Ang materialismo ay ang organisadong kahungkagan ng espiritu, dahil ito ang lohikal na resulta ng ideya na sa itaas at sa kabila ng mundong ito ay wala ng iba pa. Ang himala. Isang binata ng Padua na tinatawag na Leonardo, ang pumunta sa Saint Anthony upang magtapat. Kabilang sa iba pa niyang mga kasalanan, ipinagtapat niya na minsan niyang sinipa ang kanyang ina ng napakalakas na dinanas nito ang masamang pagkahulog. Bumuntong hininga si Saint Anthony, ang paa na tumama sa ama o ina ay nararapat na putulin. Siyempre, hindi niya intensyon na maging literal ang mga salita niya. Ang binata, na hindi nauunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita, ay umuwi, kumuha ng palakol at pinutol ang kanyang paa. Hindi nagtagal ay nakarating sa pandinig ng kawawang si Saint Anthony ang balita. Sinundan niya ang nagdadalamhating mga magulang ng kabataan sa kanilang bahay, at tinungo ang kwarto ng binata. Nagdasal siya, hinawakan ang naputol na paa malapit sa binti, nag-sign of the cross, at agad na nakadikit ang paa sa binti. Ang binata ay tumalon, nagbibigay ng papuri sa Panginoon at pasasalamat kay Saint Anthony, na nagpagaling sa kanyang binti sa totoong mahimalang paraan na ito. Pagninilay. Sa himalang ito ay inaanyayahan tayo ni Saint Anthony na pagnilayan ang sakramento ng penitensya. At pinaghihinalaan ko na ang unang aralin ay talagang para sa nagkukumpisal,
na dapat maging maingat sa kung ano ang kanyang sasabihin sa nagsisisi. Ang kumpisal, ang sakramento ng pakikipagkasundo, ay isang tunay na luho na tayong mga Katoliko lamang ang nagtataglay. Ito ay isang makapangyarihang pakikipagtagpo kay Kristo na gustong patawarin ang ating mga kasalanan. Sa mga ebanghelyo nalaman natin na sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, ay pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan, at ginawa ito sa kanyang personal na presensya, sa kanyang tinig, sa kanyang mga kamay. Natural na hindi tayo mga anghel, at sa makatuwid ay hindi natin makakaharap si Kristo ng harapan at hilingin sa Kanya na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, gayunpaman, magagawa natin ito ng pisikal sa kumpisalan sa pamamagitan ng isang pari na kumikilos in persona Christi, iyon ay, sa tao ni Kristo. Si Saint Anthony ay isang dakilang apostol ng kumpisal. Pagkatapos ng kanyang mga sermon, daan-daang tao ang gustong mangumpisal at magbago ng buhay, kaya't gumugugol siya ng maraming oras sa pakikinig sa kanila. Ang himala. Tulad ng alam natin, namatay si Saint Anthony noong 1231 at pansamantalang inilibing sa isang maliit na simbahan na inialay kay Birheng Maria Mater Domini, Ina ng Diyos, habang naghihintay na makumpleto ang basilika ng hindi bababa sa bahagyang upang maitago ang katawan sa isang mas karapat-dapat na libingan. Ang kanyang libing ay naganap noong sumunod na Martes. Libo-libo at libo-libong tao ang sumunod sa kanyang kabaong, at lahat sila ay umiiyak na parang mga sanggol dahil sa tingin nila sa kanya bilang isang ama, at hindi dahil siya ay isang pari, si Saint Anthony, ngunit dahil siya ay isang tunay na ama sa kanila. Siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa kanila, at patuloy na ipinagtatanggol sila. Sa araw ng libing, dumating ang isang babae na ang pangalan ay nararapat na alalahanin. Tinawag siyang Cuniza, at isang taon nang nagkasakit. Isang malaking tumor ang nabuo sa kanyang balikat, at nakakalakad lamang siya sa pamamagitan ng paghobling kasama ang tulong ng mga saklay. Pagdating sa puntod, kung saan nakalibing si Saint Anthony, nagpatira pa siya sa panalangin. Makalipas ang ilang sandali ay napagtanto niya na nawala ang pamamaga, na naging makinis at malinaw ang kanyang balat. Itinabi niya ang kanyang mga saklay at tumayo ng matuwid, na may mga luha sa tuwa, at umuwi siyang nagpasalamat sa Diyos at sa kanyang mahal na kaibigang si Saint Anthony. At ito ang unang himala na nangyari dito, sa paligid ng Saint Anthony's tomb. Mabilis na kumalat ang balita, at ang mga taong may sakit sa kaluluwa at katawan ay nagsimulang pumunta sa libingan ng mas marami. Pagninilay. Si Saint Anthony ay nakanonize sa pinakamaikling panahon sa kasaysayan ng simbahan, 11 buwan lamang. Ngunit sa makataong pananalita, ang pagguho ng mga himala ay pinasimulan ng isang maliit na bato, ang pananampalataya at katapangan ni Cuniza, isang ordinaryong babae, isang may sakit at baldado na pilgrim na may lakas ng loob na ihulog ang sarili sa libingan ni Saint Anthony at humingi sa Diyos para sa ang kapakanan ni Saint Anthony at sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan upang pagalingin siya. Walang sinumang panalangin ang hindi dinidinig ng Diyos, ngunit kapag iniisip natin ang ating sariling kakulangan ng merito, ating kakulangan, kung minsan ay wala tayong tiwala na ipagdasal ang ating mga pangangailangan. Tao lang ang bumaling sa mga kinikilala nating kaibigan ng Diyos at hilingin sa kanila na ipagdasal tayo. Iyan ang ginawa ni Cuniza, dapat nating tularan ang kanyang halimbawa at manalangin kay Saint Anthony. Ang himala. Isang maharlika ang nagsiselos sa kanyang asawa. Wala siyang dahilan para mag-alinlangan sa pagmamahal at katapatan nito, ngunit madali siyang mabiktima ng paninirang puri, kaya naman, nang magkaroon ng unang anak ang kanyang asawa, tumanggi siyang kilalanin ang sanggol bilang kanya. Masigurado siya na ang anak ang bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Kahit anong pilit ng babae na tiyakin sa kanya, na hindi siya nakasama ng ibang lalaki, patuloy niyang tinatanggihan ang kanyang sanggol na anak. Sa kanyang desperasyon ang asawa, at ina, ay pumunta sa Saint Anthony para humingi ng tulong. Ang santo ay nakipag-usap sa maharlika sa loob ng maraming oras, at sa wakas ay nagtagumpay na ipakita sa kanya ang kahangalan sa likod ng kanyang panibugho. Maya-maya ay dinala ng isang nurse ang sanggol. Agad na bumalik ang dati niyang estado ng pag-iisip. Sa puntong ito nilingon ni Saint Anthony ang bata at sinabing, "Sa pangalan ni Jesucristo, magsalita at sabihin kung sino ang iyong ama."
Itinuro ng sanggol ang maharlika at, sa boses ng isang bata na mas matanda pa, sinabi niya, "Nariyan ang aking ama." Dahil doon ay napaiyak ang ama at niyakap ang bata. Ito ay kung paano nailigtas ni Saint Anthony ang isang pamilya at isang kasal mula sa mga patibong ng tsismis at paninirang puri. Pagninilay. Sa mga huling taon na ito, si Pope Francis ay tumahan sa ilang mga pagkakataon sa paksa ng tsismis at paninirang puri. Sa isa sa kanyang mga tanyag na talumpati sinabi ng Santo Papa, ang tsismis ay nakakapatay din dahil nakakapatay ito sa reputasyon ng tao. Nakakatakot ang magsismis, sa simula, ito ay tila isang bagay na kasiyasya at masaya, tulad ng isang piraso ng candy. Ngunit sa huli ay pinupuno nito ang puso ng kapaitan, at ito rin ang lason sa atin. Kapag nababawasan natin ang iba sa ating pananalita, ang ating mga masasamang salita ay nakakalat kung saan-saan. Patuloy silang nagpapakalat ng kahihiyan at pagkakabahabahagi sa isipan ng mga tao araw, buwan at kahit na mga taon pagkatapos nating sabihin ang mga ito, habang lumilipat sila mula sa isang tagapagdala ng kwento patungo sa susunod. Dapat tayong maging maingat sa ating mga salita, upang hindi ito makasira sa iba, sa kanilang mga karera, o sa kanilang mga personal na relasyon. Tandaan na kung nagsasalita ka ng masama tungkol sa mga taong nasa likuran nila, mas marami ang sinasabi ng iyong mga salita tungkol sa iyo kaysa sa kanila. Ang himala. Si Tommy ay isang 20 buwang gulang na batang lalaki na nakatira kasama ng kanyang mga magulang malapit sa basilika. Iniwan siya ng kanyang ina na naglalaro sa kusina, kung saan may malaking kaldero sa apoy na may kumukulong tubig. Kumuha ng dumi ang maliit na bata at nagsimulang sumilip sa palayok. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon at gusto niya itong hawakan, ngunit sa paggawa nito ay nahulog siya sa kumukulong tubig. Kaagad pagkatapos, bumalik ang ina, at nang makita niya ang mga paa ni Tommy na nakalabas sa palayok, tumakbo siya para hilahin siya palabas, ngunit patay na ang bata. Ang mga hiyawan ng kaawa-awang ina ay pumukaw sa buong kapitbahayan, at hindi nagtagal ay nagtipon ang mga tao sa bahay, kabilang ang ilang mga prayle mula sa basilika. Nang makita ang mga prayle, naalala ng babae ang mga kahanga-hangang himala na ginawa ni Saint Anthony, at nagsimulang manalangin ng malakas para sa kanyang tulong, na nangangako na ibibigay ang bigat ng kanyang anak sa tinapay sa mga mahihirap kung siya ay muling nabubuhay. Habang nagdadasal pa ang ina, bumangon si Tommy na parang nakatulog ng mahimbing. Pagninilay. Ang himala ng maliit na batang lalaki na nabuhay muli ay nagbigay daan sa pinakamamahal na banal na kaugalian ng pagbibigay ng tinapay sa mga mahihirap bilang isang petisyon o bilang pasasalamat sa mga pabor na natanggap sa pamamagitan ni Saint Anthony. Sa ngayon, ang tinapay ay hindi gaanong mahalaga sa ating pagkain gaya noong unang panahon, kaya ngayon ang mga prayle ng Basilica of Saint Anthony sa Padua ay hinihikayat ang mga mananampalataya na lumahok sa minamahal na tradisyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng limos sa mga mahihirap. Sa layuning ito, mula noong 1878 ang mga prayle ay tumulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng isang charitable organization, Saint Anthony's Charities, na nagtataguyod ng maraming proyekto ng pagkakaisa sa mga mahihirap na bansa. Sa ganitong paraan nagpapatuloy ang dakilang tradisyon ng tinapay ni Saint Anthony sa magulong mundo ngayon. Tulad ng Saint Francis, si Saint Anthony ay may kagustuhang opsyon para sa mahihirap. Siya at ang kanyang mga prayle ay umaasikaso sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng paghingi ng pagkain at damit sa mga mayayaman para sa kanila.